masaya siya para sa kanyang anak. Dapat puno ng saya at pagmamahal ang kanyang puso. Ngunit bakit tila may pader na nakaharang sa kanyang damdamin? Ngunit bakit parang may pader na nakaharang sa pagitan nila? Isang pader na hindi nila kayang basagin. Isang pader na naglalayo sa kanilang mga puso. Sa araw ng kasal, bakit tila may kulang? Ilang linggo bago ang kasal, natanggap ni Dennis ang imbitasyon. Isang simpleng card. Nakasulat, "You are cordially invited to the wedding of." Binasa niya ang bawat salita. Paulit-ulit. Parang may tumutusok sa puso niya. Hindi to the father of the bride, kundi "You are cordially invited." Parang ordinaryong bisita lang siya. Parang hindi niya anak ang ikakasal. Tinanong niya ang sarili, "Ako ba'y ama pa rin sa paningin nila?" Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. May hinakit. Sa reception, Mengay, masaya ang lahat. Ngunit si Dennis, tahimik pa rin. Naririnig niya ang mga bulong-bulungan. Nasaan ang ama? Bakit parang hindi kasali si Dennis? Tumayo siya, lumapit sa mesa ng mga anak. Naghintay ng pagkakataon para makausap sila. Ngunit parang hangin lang siya. Hindi pinapansin. Para siyang estranggero sa sarili niyang pamilya. Lumabas siya ng reception, sumakay sa kotse. At doon, tuluyang bumuhos ang luha. Luha ng isang amang nasasaktan. Luha ng isang amang nalilimutan. Hindi ito ang unang beses na nakaramdam ng ganito si Dennis. Matagal nang may lamat ang kanilang pamilya. Mga nakaraang hindi makalimutan. Mga sugat na hindi pa naghihilom. Ang paghihiwalay nilang ina ng kanyang mga anak. Ang mga hindi pagkakaunawaan. Ang distansya na nabuo sa pagitan nila. Lahat ng ito parang multo na patuloy na nagpapahirap sa kanya. Naisip niya, kailan kaya kami ulit magiging buo? Isang tanong na matagal na niyang hinahanap ng sagot. Isang pangarap na matagal na niyang inaasam-asam. Section 5, Himaksik sa social media. Sa panahon ngayon, ang social media ay naging pangunahing plataporma para sa pagpapahayag ng damdamin at saloobin. Maraming tao ang gumagamit nito upang ipahayag ang kanilang mga hinaing, lalo na kapag hindi nila kayang itago ang kanilang nararamdaman. Pagka-uwi, hindi na napigilan ni Dennis ang sarili. Sa kanyang paglalakad pa uwi, ramdam niya ang bigat ng kanyang damdamin. Ang bawat hakbang ay tila nagpapabigat sa kanyang kalooban. Binuhos niya ang sama ng loob sa social media. Sa kanyang pag-upo sa isang bench, kinuha niya ang kanyang smartphone at nagsimulang mag-type. Ang bawat salita ay punong emosyon, bawat letra ay sumasalamin sa kanyang nararamdaman. Nag-post siya ng, "Grabe kayo, nabudol niyo ako. Father of the bride naging visitor. Galing niyo." Ang kanyang post ay puno ng galit at pagkadismaya. Isang sigaw ng kanyang puso na nais iparating sa lahat. Gusto niyang iparinig ang hinaing niya. Sa kanyang isip, ito na ang tanging paraan upang marinig siya ng mga tao, upang maiparating ang kanyang nararamdaman. Gusto niyang malaman ng lahat ang sakit na nararamdaman niya. Ang bawat salita sa kanyang post ay sumasalamin sa kanyang pagdurusa, isang paghingi ng pangunawa mula sa mga taong mahalaga sa kanya. Gusto niyang maintindihan siya ng kanyang mga anak. Sa kanyang puso, umaasa siyang sa pamamagitan ng kanyang post, makikita ng kanyang mga anak ang kanyang pinagdadaanan at mararamdaman ang kanyang sakit. Ngunit imbes na pangunawa, batikos ang natanggap niya. Ang mga komento sa kanyang post ay puno ng galit at panghuhusga, mga salitang lalong nagpalalim sa kanyang sugat. May makumampi sa kanya. May mga taong nakakaintindi sa kanyang nararamdaman at nagbigay ng kanilang suporta. Ngunit mas marami ang nagalit sa kanya. Ang mga negatibong komento ay tila mga sibat na tumatama sa kanyang puso, bawat isa ay nag-iiwan ng sugat. Mas lalong lumalim ang sugat sa puso niya. Sa kabila ng kanyang paghingi ng pangunawa, ang kanyang nararamdaman ay tila hindi naintindihan ng karamihan. Ang kanyang puso ay puno ng kalungkutan at panghihingi. Pakita na walang dapat ipag-alala. Hindi direktang sagot sa post ng ama.
ngunit ang mensahe ay malinaw. Ngunit para kay Dennis, parang isang malaking sampal. Ang kanyang mga anak ay tila ipinapakita na hindi sila apektado sa kanilang sitwasyon. Parang sinasabi ng mga anak niya na hindi na siya mahalaga. Ang kanilang kasiyahan ay tila isang pahiwatig na hindi na nila kailangan ang kanilang ama. Mas lalong nadurog ang puso ni Dennis. Ang kanyang damdamin ay tila pinagsakluban ng langit at lupa. Parang pinagkaisahan siya ng lahat. Parang wala siyang kakampi. Saan siya tatakbo? Ang kanyang mundo ay tila nagkakawatak-watak. Kanino siya hihingi ng tulong? Ang kanyang puso ay puno ng kalungkutan at pangungulila. Sa kabila ng lahat, umaasa pa rin siya na magkakaroon ng liwanag sa gitna ng dilim. Section 7. Mga tinik ng nakaraan. Hindi lang ito simpleng away pamilya. Ito ay bunga ng mga nakaraang hindi pa nare-resolba, mga salitang hindi nasabi, mga sugat na hindi pa naghihilom. Ang pagiging ama, hindi lang sa pangalan, kailangan ng presensya, ng pagmamahal, ng pangunawa, mga bagay na matagal nang nawala sa pagitan ni Dennis at ng kanyang mga anak. Ngunit hindi pa huli ang lahat, may pag-asa pa, ngunit kailangan ng pagsisikap, ng pagpapatawad, ng pagmamahal. Section 8. Pag-asa sa pagkakasundo. Sa kabila ng lahat, naniniwala pa rin si Dennis na darating ang araw, magkakaayos din sila, na maintindihan siya ng kanyang mga anak, na mamahalin ulit siya. Hindi madali ang pagdadaanan. Maraming pagsubok pa, ngunit handa siyang maghintay, hinding-hindi siya mapapagod na ipaglaban ang kanyang pamilya. Dahil sa huli, ang pamilya ang pinakamahalaga.